Not guilty kasi bago ako pumasok, inahanda ko na yung pagkain ng mga anak ko hanggang tanghalian. Ako, naglalaba ako. Naghuhugas ng pinggan, nagwawalis. Oh, Oo. Yan, not guilty. Guilty. Hindi kasi maiwasan Siyempre, kung maganda yung asawa mo, wow. tapos may dating, talaga selos ka. Hindi kasi ako seloso, siya selosa Baliktad kasi pogi rin siguro yung asawa kaya siya yung selosa. Wow! Sabi niya kasi ganun Siguro not guilty. Hindi naman ako literally na madaling magtampo. Minsan minsan inaasar ko lang siya. Hindi naman siya totoong tampo Minsan nangungulit lang, minsan lambing lang, love language lang, ganun lang. Ano ba to? Guilty? O, nagtatampo rin ako naman. Kaya lang, hindi ko lang pinapakita. Pero mabilis po talaga ako magtampo. Pero hindi ko pinapakita. Guilty. Actually, ako, bago ko pa mabasa yung sa Bible verse na pinapalo yung mga anak, talagang may disiplina na kailangan na minsan talaga napapalo mo Minsan nga, hindi mo man sinasadya, medyo nabibigatan, minsan medyo napapagaan. Pero kailangan din kasi nilang ma-experience yung ganun. Hindi kasi pwedeng laging ikakalmahin mo sila sa pamagitan ng pagbibigay ng kung ano para lang maging umayos sila. Yun, guilty. Ako, guilty noon. Kaya ako nilagay na guilty kasi noon talaga, hindi lang ako basta namamalo, gulpi. Gulpi talaga. Pero ngayon, hindi na. More on salita na lang ako. Kasi may isip na May isip na tapos nakakasama ko rin naman sila sa church. So, hindi na ganun talaga. Kapaliwanag ko pa. Ako basta guilty na, yun na yun. No more explanation. Ako rin, guilty na. Yun na, okay na siguro yun. Okay. Baka nanonood. Oo. Mamaya may mabanggit na kami. Imbis na okay na kami. Napagtagumpayan babalik pa. Ano ba? Ako nagsasorry ako. Although na hindi siya madalas, pero minsan talaga nagsasorry ako. Lalo na kapag naiisip mo na hindi dahil, magsasorry ka naman kasi hindi naman dahil kasalanan niya Kumaga magsasorry ka para na rin sa peace of mind mo. Hindi ako nagsasorry talaga Binibigyan ko talaga siyang anak. Yun talaga yung ano ko Yun talaga yung love language Walang sorry salita. Alam mo yun, kaya minsan masarap din nagtatampo Dumadara. Ako, mabilis akong magalit. Mabilis akong mainis, mairita. Ako rin nung simula siguro nung nagkasakit ako, napansin ko yung sarili ko, ang bilis ko ng mag-ait. Siguro kasi may nararamdam. Oo, pasinggero dati. Talagang kahit galing ka sa trabaho, uuwi ka ng alas 12 alauna, pag niyaya ka ng mga kasama mo, inom, sige go, kahit kinabukasan ng pasok mo alas 6, alas 7, naranasan ko yan Sa trabaho ko bilang sa fast food. Ako rin guilty kasi katulad dun sa kanya, pag-uwi ko ng bahay, kakain lang, inom, hanggang alas 4 ng madaling araw yun, ng maga. Tapos 30 minutes, pahinga, ligo, trabaho na. Araw-araw yun hindi, walang sablay. Kaya lasinggero talaga. Dati. Not guilty. Ano ba? Masarap magluto? O hindi ka masarap magluto? Hindi. Kaya pala dalawa lang sila Kasi ako, ultimo prito, nasusunog ko. Hotdog na lang, nangingitim pa Nagagalit si misis Ako, halata naman, dami na namin. Laging busog asawa ko Ano ba? Malambing kay misis, di ba, pag guilty? Ayan. Malambing ako kay misis. Isa na yun yung way ko para i-express yung love ko sa kanya, love ko sa family namin, tsaka yun lang. Ako kasi, siguro nung mga binata't dalaga kami, yung
boyfriend-girlfriend na stage. Nung nag-asawa, medyo, pero alam mo yon, ngayon nga, may sarili akong kwarto eh. May sarili talaga akong kwarto. Sobrang lambing. Sobrang Bukod lambing. siya. Hindi, siguro hindi ako masalita na tao pagdating sa kanya. Pero pagdating sa gawa, doon ako, moron ako sa ganun. Oo naman, puging-pugi. Ito yung naging ano ko eh. Ito yung talaga yung naging puhunan ko talaga kung bakit kami naging kami. Eh kasi di ba nung sa video naman namin sa M-Club una, sinabi ko naman na pagtingin ko nakatingin sa akin. Di ba? Nakatitig sa akin. Eh ako, di ko lang na-check kung talagang naglaway pa. Pero Talaga. yan guilty ako dyan. Guilty mo. Ako hindi, not guilty kasi maraming pogi pa dyan. Ito nga, pogi pa sa akin eh. Oh. Ano siya eh, challenges. Challenging pala. Challenging. Bakit? Kasi una, mapapaisip ka eh kung yung buhay mo ba na kinagasnan nung bata ka, mararanasan pa ba ng mga anak mo? Aabot pa ba sa punto na makakaranas sila ng hirap, ng sakit, 'di ba? Kasi nga syempre, nanggaling ako sa ganon. So challenges siya. At the same time, syempre, masaya kasi nung time kasi na wala pa ako kay Lord, yun ang mindset ko eh. Kompleto na ako bilang tao kasi nagkaroon na ako ng anak. 'Di ba? Kasi parang kulang ka eh pag wala kang ano eh. Pag mag-asawa lang kayo, boyfriend girlfriend lang eh. Parang pampakompleto siya pag nagkaroon kayo ng anak eh. So yun pa yung mindset ko dati. So masaya at the same time mahirap kasi syempre kailangan mong paghandaan eh yung future niya tsaka gusto mo kasing gusto mong mindset mo dapat hindi na nila maranasan. Although na gusto mo rin naman talagang makita nila yung hirap ng buhay dito sa mundo, yung totoo talaga. Pero I mean, hindi mo na iparanas pa sa kanila kung ano yung mga naranasan mo na hirap dati. Hindi ako papayag kasi yung tanong na hindi nakakakilala sa nakakakilala. Siguro sa akin iaano ko yung question, pwedeng yung tunay na may relasyon sa Diyos at yung wala pa talagang relasyon. Although kilala ko na ang Lord eh, 'di ba? Pero wala talaga yung relasyon sa Lord. Magulo yung buhay. Pag kumikita ka, minsan inuuna mo pa rin yung luho ng katawan mo. Imbis na yung responsibilidad mo bilang ama sa mga anak mo, sa asawa mo, uunahin mo pa yung gusto ng katawan mo. Yung bisyo mo, yung alak, yung sigarilyo, etc. May relasyon ka na sa Lord, yung kilala mo talaga yung Lord mo. Alam mo yun, na nawala yung desire ko, uminom ng alak, manigarilyo, etc. Doon mo makikita, malayo po talaga yung talagang kumikilala sa hindi. Ako, nilalapit ko yung pamilya ko sa Diyos. Una, kapag halimbawa, every Sundays, celebration, ako pa talaga yung gumigising ng maaga. Bababa ako ng bahay, lalabas ako, bibili ko ng almusal. Pag nakaligtaan, iayos ng asawa ko yung gamit ng mga anak namin nung gabi, before yung Sunday mismo. Sa umaga, ako na yung minsan nag-aayos. Tapos, ako yung nagpapaligo minsan sa bunso ko para lang mas mabilis, mas maraming magawa every Sunday. Tapos, ako na yung nagpo-push na ako yung nag-sked na dapat 8 nakalis na tayo, before 8 nakalis na tayo kasi kailangan ako sa church. Kung hindi man, kailangan nandun tayo before 9:30. Tapos yung asawa ko, pinupush ko siya na madalas ako yung nag-i-invite sa kanya na basa ng Bible, mag-devotion kami. Ako din minsan yung nag-encourage sa kanya na makinig ng Don't Watch. Yung anak ko, yung mga Bible verse na ibinigay sa kanya during Sunday school, yun, pinapamemorize namin sa kanya. Nire-recall namin siya kung kabisado pa ba niya. Tapos, isa sa mga ginagawa namin, yun, i-share ko to sa cell group namin na every night, bago kami mag-pray, natutunan na namin na kumanta muna. Magpe-play kami ng kanta sa YouTube, lalo na kung hindi namin kabisado yung lyrics. Kanta muna kami after ng kanta, pray si Bunso, pray si Panganay, tapos si Mami, tapos ako. So, ganun yung routine namin. So, talagang yun yung isang way ko kung paano ilapit sila sa Diyos. Kasi syempre, nung bata kasi ko, hindi naman ako mulat sa ganung gawain eh. Kaya gusto ko, maranasan din ng mga anak ko in that young age. Sa akin po ang magiging advice ko sa kanila, lalo na yung mga gawin mo yung makakabuti sa pamilya mo.
maging good provider ka talaga. Hindi yan nadadaan sa, alam mo yun, yung tinapos ng pinag-aralan. Ako kasi hindi naman ako nakatapos ng college pero biyaya ng Lord. Kalakasan mo kasi yung pamilya mo 'di ba, na gawin mo lang, maging good provider ka sa mga anak, sa pamilya mo, sa asawa mo. Ibibigay kong payo, mamahalin nyo rin yung asawa nyo. Bakit? Madalas kasi sa mag-asawa, nagsasama na lang dahil sa anak. Na wag nyong magiging dahilan na namamagitan na lang yung anak. Yan po nagiging sanhi ng pagkakahiwalay, broken family. Bakit? Wala pa kayong anak, kayo na Lalahanin mo kung paano mo siya napao, paano mo siya niligawan. Kailangan maging pundasyon nyo yung Diyos Lalo na sa tatay, kasi kung mapapansin nyo, karamihan ng tinawag ng Diyos tsaka ni Jesus, Old and New Testament, puro lalaki. Bakit? Kasi hindi ko naman sinasabing lagi, pero mas madali kasing mapabagsak siguro, mapadapa ang pamilya pag yung tatay kasi ang inatake. So kaya kailangan yung tatay pa lang, kailangan meron ka na kagad pundasyon sa Diyos Abraham yan. Di ba? Kailangan kailangan matibay kagad yung relasyon mo sa kanya kasi si Satan kasi yan talagang unang inaatake, lalaki talaga Ang tatay talaga kasi kapag tatay talaga ang inatake, talagang ang pamilya madadamay, asawa, mag-aaway kayo ng asawa mo, anak mo mapapabayaan mo, di ba? So, paano mo sila madadala kung ikaw bagsak ka na, kung ikaw dapa ka na? Diba? So, kailangan bilang tatay, matutunan natin na maggawing pundasyon si Lord. Ilagay natin siya sa sentro ng pamilya natin, ng relasyon nyo mag-asawa, ng inyong mga anak, kahit yung pamilya nyo doon sa una, yung kapatid, magulang. Sa lahat po ng tatay na nanonood, nakikinig, tara po, sabay-sabay po tayong manalangin. Hingi po tayo ng pagpapala sa Lord. Hallelujah, Lord. Ama, maraming pong salamat sa pinaranas niyo po sa amin na maging isang magulang sa mga anak na pinahiram niyo sa amin. Maraming salamat sa pamilya na nabuo sa tulong mo, Lord. Unang-una, binabati ka rin po namin, Lord, ng Happy Father's Day. Bago pa namin maranasan, ikaw na talaga yung ama namin lahat. Patawad, Panginoon, sa mga nagagawa naming kamalian, sinasadya man o hindi. Tulungan mo kami na magampanan namin yung mga gawain namin bilang isang responsableng magulang, responsableng ama sa aming mga supling, sa aming mga anak. Gawin mo kami mabuting modelo, ehemplo sa kanila. Turuan mo kami na ibaba rin yung sarili namin. Hindi porket anak lang namin sila, kami na po yung laging tama. Na matuto kaming maging sensitive, matuto kaming makinig sa mga pangangailangan nila, sa mga hinaing ng mga anak namin. Na hindi lang po bilang ama o bilang anak lang namin sila, kundi bilang pinahiram mo sa amin sila sa amin. Ganon din, Lord, na magkaroon kami ng relasyon, parang kaibigan namin sila, na hindi po mahihiya yung mga anak namin, na kahit may problema po sila, lalapit sila sa amin, hihingi ng tulong, hindi sa ibang tao, hindi para umalis ng bahay, para pumunta sa mga kaibigan. Turuan mo kami, Lord, na ibaba yung sarili namin, na maging mabuti kaming ama sa mga anak namin. Hindi po namin to, Lord, magagawa kung wala yung tulong mo. And Lord, bigyan mo po ng kalakasan yung mga ama sa bawat tahanan, sa bawat nakikinig, nanonood ngayon. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, anuman pong sakit na amin pong iniinda, sa pangalan ni Jesus na aming dakilang manggagamot mula ulo hanggang talampakan. Sa pangalan ni Jesucristo ang aming dakilang manggagamot, inuutusan kita anuman sakit, umalis ka sa katawan ng bawat tatay, ng bawat ama. And Lord, magampanan namin yung aming mga trabaho, kung ano man po yung trabaho na ibinigay niyo po sa amin. Matuto kaming pahalagahan ito, na pinagkatiwala niyo po ang trabahong ito sa amin para po may provide kami sa mga pamilya namin. At higit sa lahat, Lord,
wag na wag ka naming makakalimutan. Dahil sa iyo po nagmumula ang lahat ng biyaya na tinatanggap namin. Kaya Lord, gamitin mo ang bawat tatay na matutong lumapit at makinig sa iyo. Sapagkat sabi mo, Lord, wala naman po kaming ibang magagawa kung kami po ay layo sa iyo, Lord. Sa akin pong dinideklara, ang dineklara po ng iyong mga dakilang lingkod na si Moises at Abraham sa iyong dakilang bayang Israel. Pagpalain niyo po kaming lahat at ingatan. Paliwanagin niyo po ang mukha niyo sa amin, inyo po kaming kahabagan. Ilingap niyo po ang mukha niyo sa amin, bigyan kaming kapayapaan nagmumula sa inyo. Ito po ang samot dalangin namin, kasamang papurit pa sa salamat sa matamis at dakilang pangalan ni Jesus. Amin, Diyos tagapagligtas. Amen, amen, amen. Thank you, Lord.